Anyway, dakuin ho natin mga kababayan, eto, dahil nga po, VP Sara, dahil nga po mga kababayan, ang ating dating pangulo ay nandoon nakalongko sa dahig, 'no? Eh, siyempre yung mga pamilya niyan, mga bossing, mag-uusap-usap sila diyan. Hindi naman ho nila puwedeng pabayaan 'yan, nandiyon na lang. Pero ako ho, mga kababayan, ako ho, mas nakita ko na mapayapa ang dating Pangulong Duterte doon sa loob ng ICC. Mas ano siya, mas talagang masasabi niya, "Eto talaga ang buhay matanda." 'Di ba, full torque? Oh, eto talaga ang buhay na inaasam ng mga 80 anyos na matatanda. Yung tipo bang ano sabi si Boss Mike, narinig ko kay Boss Mike 'yan, "Ay, bago tayo magkalimutan, anong oras na diyan sa Pilipinas? 10:44. Eksakto 12:00 in punto, mga kababayan. Doon po sa channel na The Big Five. Oh, nandoon po tayo. Kasama po natin si Sangkay Janjan, si Coach Jarrett, si Takeru Miyamoto, si sino pa ba? Si Boss Mike Cervera, ayan. 12:00 in punto ho 'yan, mga kababayan, ano. Mamaya lang kapag katapos natin, isang oras pahinga, o kain lang kayo. Tutukan niyo, madami kaming mapag-uusapan na ire-reveal ho do'n, mga bossing, second episode pa lang ho, pero 13,000 o 15,000 na yata yung subscriber. I-subscribe niyo na para 'pag nag-umpisa kami mamayang 12:00, eh, ano, "Uy, hindi pa tayo tapos, Shiro Saki." I-subscribe niyo na yung The Big Five na yun, para mamaya sok pa na agad, 'di ba? Out muna siya. Okay, anyway, The Big Five, mamaya 12:00 'yun. Yung pamilya ni dating Pangulong Duterte siyempre may mga plano 'yan. Plano na din 'yan kung paano magbabantay o kung ano. Siguro dapat yung sa iba ano, ano tawag dun? Mag-ano sila, mag-apply sila ng residence, ng pagtira doon sa dahig, 'no? Lalo na yung malapit doon sa kulungan ng dating Pangulong Duterte. So, at least makabisita sila, madali na lang sa kanila, 'di ho ba? Pero ang mangyayari yata parang base doon sa nabasa kong balita na mag-uusap-usap sila, 'no, isa-isa silang magbabantay pero magastos 'yun, hmm. Kaya diyan pumasok, mga bossing, yung sabi ni VP Sara, no to donations, Pero may nakikita ho ako, mga kababayan, humihingi po ng piso-piso, 'no? Nakita niyo na ho yun, mga bossing? Humihingi ng piso-piso para daw po kay Duterte. Sino kaya yun? Samantalang eto po, si VP Sara na ang nagsasabi hindi sila manghihingi ng donasyon at sinundutan pa niya ng ano sabi dito, "Duterte family ready to sell property if needed." Ako hindi ko ho nakikita na aabot sila sa punto o talagang kailangan nila yung mga pagbenta-benta ng mga property. Naniniwala ho ako, mga kababayan, kayang-kaya ho nila 'yan, 'no? Kung ako simpleng tao, normal na tao, Mark Ramos lang ako, hindi naman ako presidente, hindi naman ako VP, hmm. Wala akong makinarya para tumakbo o et cetera, et cetera. Kaya ko kahit papaano magpabalik-balik dun, eh. 'Di ba? Shenzhen visa, tapos ano, pamasahe, every month kaya kong magbalik-balik dun, 'di ho ba? Kaya yung nakikita ko yung sinasabi nila kung kailangan magbenta tayo ng mga property, ng mga ari-arian para lang sa tatay natin, hmm, gagawin natin. Basta po ng sambayan ng Pilipino 'yan, madam, 'no? Hindi gaanong papatok sa takilya sa mga mamamayang Pilipino 'yan. Sabi ni Yoli Abad, sa tingin ko hindi puwedeng bumisita ang mga hindi kamag-anak po. Oh, 'di ba? No to donation, pero talagang may nakikita ko yung humihingi piso-piso para kay Duterte. Sino yung mga yon? Mga nangi-scam lang? Yung mga yon? Kasi mismo, ang pamilya sabi, walang gano'n, walang mga donasyon.
No to piso-piso, 'wag sayangin ang pera niyo sa ganyang klaseng tao. Eh, baka dahil ho sabi ng VP Sara, mga boss, is hindi sila tatanggap ng donasyon, baka scam nga yun sabi ni ano, Wei Yuli, oh, 'di ho ba? Baka sa bulsa din nung mga kung sino mang nanghihingi nung piso-piso na yun. Eh, akalain niyo mga bossing paano kung yung mga DDS alam niyo naman po mga uto-uto yan, napakadali pong mga mapaniwala niyang mga yan. Sasabihin pa, "O piso lang, sige ₱20 ko na." "Piso lang, o sige para naman kay Tatay Digong 'to, eh, 100 ko na." Tapos hindi naman pala dun pupunta, 'di ba Boss B? Sila-sila nag-i-scamman, oh, 'di ba? Ba't sila nanghihingi? O ba't sila meron pa abu-abuloy na gano'n? Kung yung mismong pamilya, eh, hindi tatanggap o sinasabi na, "Wala kaming hinihingi o hindi kami manghihingi ng ano, ng donasyon sa mamamayang Pilipino." Sabi ni Margarita Gomez, sa Hong Kong, $5 ang hinihingi ni Duterte para daw may, para may baong 'pag nakulong na sa ICC. Hindi yung $5 daw ho na yun, madam, is chip in para daw po dun sa rebulto ng dating pangulo. Yun ho yun. Kaya lang ang medyo parang suntok sa buwan ho, mga bossing, yung sinabi niyang ano, kung okey itabi kay Rizal. Yun po ang ano, yun po yung mukhang suntok sa buwan. Mga kababayan, tingin ko puwedeng paglagakan nung rebulto na sinasabi ng dating Pangulong Duterte, it's either sa loob po ng impyerno ni Kibuloy o ano yung nabanggit ko? Ano, ibig ko sabihin imperyo 'no, kaharian ni Kibuloy. Doon sa ano, sorry, magkatunog ho kasi yung impyerno at imperyo. Pasensya na ho mga kababayan. Ang gusto ko sabihin dun, eh, imperyo ni Kibuloy ho, mga bossing. Dun sa ano, sa kabundukan nila, 'di ba? Pasok niyo sa loob 'yan, malamang magsigawan kayo, o sabay kayong lahat doon sa mga nasa loob nun, ganonin gumanon-ganon kayo, oh. "Oh, dating Pangulong Duterte." O kaya doon sa loob ng ano, bahay ng dating Pangulong Duterte. Oh, yun, doon lang yun. Pero kapagka sinabing sa gilid ni Rizal, mag-aalsa po ang mamamayang Pilipino niyan, hindi po papayag yan. Muli po, sasabihin ko pasensya na po ako dahil yung imperyo po at impyerno magkatunog, kaya ko lang po nasabi yun, mga bossing, oh. Pero at least doon sa oblo nun, dun sa loob nung ano, nung tamayong na yon, malabong may umano may pumalag. Unless kung totoo yung sabi-sabi na nagtampo sila sa dating Pangulong Duterte. Kasi 'di ba yung dati meron sumasama sila doon sa ano, sa ano tawag dun, yung mautog nila, yung kakanta yung mga dancer ni Kibuloy, "Nasaan ang ₱20 na bugas?" Yung bugas-bugas na gano'n, 'di ba? May gano'n, eh. Oh, tapos siguro kaya sila sumasama do'n para kay Kibuloy para hindi daw mahuli. Napangakuan siguro ng mga Duterte, "Oh, pangako namin hindi mahuhuli, kami bahala kay Buloyski." Eh, kaso naaresto pa din, nakakulong pa din. Hindi ko sinasabi na, sigurado ako do'n sa sinasabi ko, pero naulinigan ko lang ho 'yun, natampuhan nila. Ayun, eh, wala naman, eh, nahuli din si Buloyski namin, bahala kayo diyan. Eh, baka pati sila umalma doon sa paglagay ng ano, ng rebulto ng dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Uulitin ko, sabi ni VP Sara, "No to donation, no to donations." O yung piso-piso wala na yon. Kung sino man yung mga nagbigay dun sa piso-piso na yon, tanungin niyo kung saan mapupunta yung inyong piso. Kung maka-1 milyon yan, 2 milyon na Pilipinong magbigay. Oh, ang laking pera na yun, 'di ba? Tanungin niyo saan yan mapupunta since hindi naman tatanggapin ni VP Sara. Hmm. No to donation, Duterte family ready to sell property if needed. Eto naman po yung mga pagbebenta-benta, alam ng mamamayang Pilipino hindi niyo kailangan ng ganyan, 'no?
Kung meron kayong, mga kaperahan na pantakbo sa Senado bilang bisepresidente, bilang presidente, eh, alam na kayang-kaya ninyo yung pabalik-balik na gastos diyaan sa dahig.